we'll do an ultimate lawag food tour dito sa probinsya ng Ilocos Norte. Mabaho siya. Ito ba? Mula sa 6 AM unique breakfast na nitawag na highball. So, iuulam mo yung noodles? Yeah. Carbs on carbs. Carbs on carbs. Legendary karinderya na nagbibenta ng iba't ibang Ilocano dishes. Pero ito, baka. So, raw meat siya. Para itong beef sashimi. Iconic pansitan ng lawag. Jack, January pa birthday ko, pero parang happy birthday to me. Hanggang sa pagkain ng iba't ibang authentic Ilocano vegetable food. O parang lahat ng flavors nanggagaling doon sa gulay. Ready ka na ba? Tara! Ilocos Norte is a province in the northernmost region of the Philippines and is a place of rich history, vibrant culture, and breathtaking landscapes. And more than that, it's the home of some of the best delicious dishes in Northern Luzon. Nanggaling na ako sa Ilocos Sur noong 2022. And now, it's time to discover Ilocos Norte. For this Ilocos Norte series, makakasama natin ang kaibigan ko si Jax, isang Ilocano foodie at owner ng Urban Corn Dogs. Dadalhin niya ako sa ilan sa mga favorite local food spots ng mga Ilocano. Okay, isang magandang umaga dito sa Lawag, Jack. Balita ko, pag-usapang breakfast daw talaga, o medyo may hangover ka pa, itong tinatawag na highball daw, yung magandang panimulat. But first, breakfast. It's 6 AM in the morning and may jet lag pa kami. Kaya naman wala akong hihingilin pa, kundi humigop na mainit na sabaw na gigising sa amin. Welcome to Ocampos Highball. Highball is like paksiw. Papaitan na walang papayat. So yun yung tawag nyo dito sa ganun, papaitan na walang papayat, is paksiw. Is paksiw, Kasi yes, kapag pag sa Metro Manila, pag sa paksiw, either dalawa yan. Paksiw na lechon, yung medyo masarsa, o kaya paksiw na maasim. Yung highball naman is paksiw na may noodles. So basically, Parang mami, no? Oo, parang mami. Highball basically is an Ilocano version of mami. It is a noodle soup made with Mickey noodles, chicken stock, and beef meats or beef innards. At itong Ocampos ang pinakabatikan sa pag-serve nito. And one bowl of highball costs only 30 pesos. Alam mo, gusto ko lang yung vibes dito, no? Like, anong oras pa lang ba? Diyos ko, 6:30 AM pa lang, pero jump pack sila. At, I mean, dito nag-aalmusal talaga yung halo-halo. Siguro iba dyan, magsisimula pa lang yung araw. Yung iba dyan, kakagaling lang sa inuman. O iba, papasok pala sa eskwelahan. Pero dito muna. Very hidden gem. Hidden gem, oo. Ng Lawag. Simulan na natin. So, gusto ko tikman yung sabaw. Sabaw muna tayo, tikman natin yung pinaka-stock niya. So, yung tsura niya, visually, parang mami lang din. Ayan, nakita ko naman loob. May tuwalya ako nakikita, may karne, may taba. Sige, tikman natin sabaw. Ooh. Okay. Alam mo, parang mami nga, pero ito mas mapait. May konting pait siya. Salty. Ito, on the saltier side, yeah? Savory. Pero parang yung alat niya magigising yung umaga mo, eh, no? I know that may lalagyan tayong Yun. sugarcane na suka. Sukang Ilocano to, no? So, Na may mga sili. sili. Sige, lagyan natin. Gawin ko, kuha ko ng karne na may noodles. Parang Mickey noodles gamit nila. Tapos, pansin ko dito, pare, ilalagay mo sa kanin natin. So, iuulam mo yung noodles. Yeah. Carbs on carbs. Carbs on carbs. Okay, ibang klase mag-almusal Ayos, yung mga Ilocano. Kuha tayo ng isang ultimate bite. Cheers. I can see why hangover cure to. Yung carbs on carbs. Ako rin. Alam mo, ang sarap ng pagkalambot ng noodles. Easy bite lang eh. And then the hint of the sourness ng sugar cane na vinegar na yun. Iba yung aroma na nabibigay yun sa pinaka-noodles natin. How about yung hint of heat? Medyo, may konti, but not too much. Tapos pinaka gusto ko dun, yung pinaka-karne natin, lambot din. Di ba? So, tinono is inihaw. Okay. Inihaw na, parang yempo, parang ganun. Pork. Okay, sige. Usually pork siya. Sige, tikman natin. By itself. Very straightforward. On the saltier side, very smoky, may konting tamis. But ito yung inihaw na yempo na hindi siya like sobrang flavorful, pero na-hit niya na. Sakto lang. Kinukuha na yung tinuno, lagyan sa highball. Parang extra karne nila. Tapos, lagay sa kanin. Kuha tayo noodles, tsaka yung tinuno.
Kung tatanungin mo, this is like a perfect breakfast lang talaga. Yeah. So, ang simple lang, walang kaarte-arte. You're enjoying in the very homey vibes dito sa Ilocos Norte, dito sa Lawag. What a way to start our Lawag food tour, Jack. Nagsisimula pa lang. Gawin natin, proceed sa next food trip. Lawag is a business and trading center of Ilocos Norte, boasting numerous diversified business, activities, and establishments. And to know more about this beautiful city, makakasama natin si Trixie ng Luxor Holidays. Well, Lawag City is the sunshine city of the north. So this is the city of love and light. So we're still recovering from tourism, but ongoing naman na maraming tourists pa rin na nagpa-flock dito. Para sa'yo, paano mo i-define yung pagkain ng Lawag? Or Ilocos Norte overall? We have 23 municipalities kasi, di ba? So each of the different towns, we have something to offer. So napaka-diverse ng food ng Ilocos. So kahit saan ka kumain dito, we have always something to offer. It's lunchtime and syempre gusto kong kumain ng iba't ibang Ilocano ulam. At saan ba tayo dadayo kundi sa legendary karinderya na tinatawag na Mama Akep Dawang's Eatery. Dito ay matatagpuan sa San Nicolas, Ilocos Norte. Isang kainan na paborito ng mga bisita at mga lokal, serving authentic Ilocano food that will truly satisfy your hunger. Ayan naman, linuluto. Sir, Some of their best sellers are the dishes like crispy dinuguan, papaluyan or beef innards, paksiw or version nilang papaitan, imbaliktad or beef stir fry, at ang kakaibang kilawin dahil ang kinikilaw nila dito is baka na hilaw. Okay, next, nandito tayo sa legendary Dawang's. Alam mo, Jax, no, nung nag-research ako na about sa Ilocos Norte food, eh, Dawang's agad talaga. Yung parang number one. O, top of mind. Ano masasabi mo dito sa Dawang's? I know that Dawang's has been here for over 60 years. And I know it's a go-to place for breakfast as well. Itong Dawang's, ito yung isa sa mga unang karinderya sa buong Ilocos Norte. Located before in the back of the Capitolio. Maliit lang stall daw siya na talagang may init. Pero people are lining up for it. Tayo ng mga 5 o 6 na ulam. Try natin to. Ito yung crispy dinuguan. So, para siyang crispy pork grind na binalutan ng dinuguan sauce. Ang sarap. Okay. You have like the classic pork cracklings. Itong, and then nakababad sa kanya, sobrang creamy. Parang dinuguan sauce. Sarap. It's savory siya na konting sour lang na perfect. Tsaka ano, alam mo yung parang may konting irony taste siya galing sa dugo. Pero hindi nakaka-turn off. This is the beef intestine. Okay, beef intestine. Ito yung papaluyan. Papaluyan. Sige, kuha ko ng konti dito. Parang balance. Alam mo yung anggo? Alam mo yung anggo na term? Yung parang amoy. Yung laman loob. Ito may konti pa, pero maganda sa kanya, nakakadagdag sarap siya. I mean, parang yung natunaw na sibuyas na nandun. So, yun yung nagpa-flavor sa kanya. And then may konting, may konting kapit sa labi, may konting oiliness. Imbaliktad, basically, baka lang siya na ginisa, na may suka tapos sibuyas. So, itsura niya, kala mo corned beef lang eh. Pero not fully cooked siya. Para siyang pinakyut na beef stick. Parang gano'n, alam mo yun? I mean, yung sibuyas nagpapalasa. And then yung karne niya, syempre expect mo, hindi siya sobrang lambot. Kasi yung pagkaluto sa kanya, sinadya talagang, yun na yun eh. Ito yung paksiw na tinatawag nila, eh, papaitan dito. So pag sinabi yung paksiw, papaitan. Sarap. Ilocano comfort food. Oh, I mean, alam mo to be honest, this might be one of the best versions ng papaitan na tikman ko. I mean, paksiw. Hindi siya sobrang bitter. It's like on the saltier side. At the same time, very savory na, alam mo, flavorful eh. Pero not in a bad way. Kasi ibang papaitan sobrang pait. Ito, suwabe. Parang overpowering yung papait. O, tas sobrang lambot ng karne. Meron tayo dito. Ito nakateam nato sa La Union ito. Ito yung kinilaw. Pero usually, ang kinikilaw natin seafood, isda or, di ba? Pero ito, baka.
So, raw meat siya. So, para tong beef sashimi. Yes. Parang gano'n. Carpaccio. Oh, so, ang gagawin daw, pwede mong gawin, meron tayo itong fresh papait. Ito yung pinaka galing dun sa pangalawang stomach daw. To be honest, it's not for the faint of heart. Medyo mabaho siya. Hindi seryoso ha. I mean, in-expect ko naman na ganyan amoy niya. Pero, bukod sa amoy, kailangan mo talaga siyang tikman. So, titikman ko siya. Game ka ba? Game. O, tikman ko konti. Let's go. Feel ko konti lang dapat. Uy. Okay. Oh. Acquired taste to. Yes, acquired. Oh, parang hindi siya talaga dapat siya tinitikman as is. Hinahalo talaga siya. Which is, ang dapat ginagawa ka daw talaga dyan, ilalagyan mo yung ating kinilaw. Tapos haluin natin. Kuha ko ng sibuyas tsaka karne. Okay, this is interesting. Cheers. Cheers. Ito bagay. I mean, yung pait, nandun pa rin. Pero mas nangibabaw yung tamis ng sibuyas. And then yung napaka-fragrant and flavorful na suka. Yeah. Na-balance out niya, di ba? Parang nalis yung konti bitterness, pero nalalasahan mo pa rin. Alam mo ako, gusto ko pang dagdagan ng extra papait. Adventure ka. Ako gusto ko talagang matikman eh. Sabi nga ni Sir Joel ito daw ay pampagising. Hindi mo na kailangan ng kape. Which is kailangan natin ngayon na wala tayong tulog. Titikman ko. Cheers. Nagsisi ako. Nilagyan ko na pa. Hindi ko na pala nilagyan. Pero, I mean, mas nalasa ko yung pait niya. Kakaiba. Alam mo yung very exclusive nung lasa nung mga luto dito sa Dawangs. I mean, sounds familiar, looks familiar, pero when you taste it, iba parang okay. Ito pala signature na lasa ng Ilocano food. Parang kinuha nila yung dish and they perfected it. And then they put it on their menu. At sarili. The fact siguro, Jack, na yung mga kumain dito ay mga kilalang tao. Di ba, mga sa politika o kahit sa showbiz man. Parang malaking parte na itong Dawangs sa turismo ng buong Ilocos Norte. Alam mo, overall, itong mga pagkain sa Dawangs, they-describe ko siya na very bold. Alam mo yun? Strong, bold, flavorful. Yun na yun eh. Pero comforting pa rin. Exactly, oo. Next, dahil madaming negosyanteng Chinese noong unang panahon sa Lawag, ay naimpluwensya na din ang mga pagkain nila dito. Tulad ng La Moda Pansiteria na isa sa mga unang establishment sa buong Lawag. At nagsaserve sila ng bestseller nila, ang Pansit Canton. Hindi basta-basta ang kanton nila dito dahil ito yung may kakaibang flavor at sila mismo ang nagawa nito. Sa sobrang sikat ng kanilang Pansit Canton, ay nagdi-distribute din sila ng mga uncooked canton sa iba't ibang lugar. Patayin din ang ano. Okay, Jack, nandito tayo sa legendary La Moda Pancit. Since 1953. Grabe, parang iconic na to sa no? Iconic Lawag. for Ilocos Norte. Okay, so, nakikita mo, ito yung pinaka-Pansit Canton natin. Balita ko sobrang fresh ng noodles nila kasi sila mismo gumagawa. Nagsusupply din mismo sila. So, this looks insane. Grabe, yung texture nung pinaka-Pansit Canton natin, kakaiba, parang ramen eh. Very fresh talaga yung parang crossover ng pad thai tsaka ramen. So, may nakita ko ditong bagnet o chicharon nila. Nakita kong minced pork, gulay, iba't ibang carrots. Sige, tikim tayo, kuha ako. Oh, nice. Grabe. So, La Moda is really well known sa mga birthdays, mga parties. Ito talaga yung kinukuha nilang a must talaga on the menu kung may mga celebration. Especially mga weddings. Kasi tayong, I mean, hindi lang naman Ilocano, pero lahat tayong mga Pilipino, pag may birthday, celebration, pansit talaga. Pero itong La Moda for Ilocos Norte.
Oh, sarap. Top tier. Pancit Canton, no? Sarap. Alam mo, uso sa noodles niya, it's so fresh. Sa same time, parang may konting bounce. Alam mo yun, hindi siya chewy, lambot lang eh. Pero may konting bounce siya. And then, maganda doon, it's kinda moist galing sa pork stock. And all of the ingredients, different textures ng gulay, yung lechon kawali, or bagnet, rather. Oh, this is nice. This is a one rich, flavorful Pancit Canton. Ang ganda ng combination nila. Oh. Pero tama ka, it's like pad thai with ramen. Ganun ang Oo. texture, no? Ito yung Pancit Canton na hindi gaano maalat, Yes. pero ang sarap. Alam mo saan nanggagaling yung sarap nila? Doon sa pancit mismo yung noodles. Kasi nga, kahit nga yung noodles, di ba kanina pinapapak natin kahit hilaw. What keeps La Moda surviving this long? With no change sa recipe. Talagang the recipe is outlast generations. Since 1953, hanggang ngayon ganun pa rin. Ganun pa rin yung recipe nila. I also love the vibes. Like, para ka lang nasa bahay din talaga na malaki. Naglulutuan ka lang ng lola mo. Alam mo yun? Try na rin natin tong Shanghai. Gidip natin sa sauce. Partner daw talaga nito ng pancit nila. Manalo. Basically, the sweet sour sauce. And then, sobrang lutong lang din talaga. Yung Shanghai natin. Alam mo, crispiness niya. Oh, alam mo, Jack, January pa birthday ko, pero parang happy birthday to me. Ang sarap. From one noodles to another noodle dish, isang paboritong merienda ng mga kabataan dito ay ang Crispy Mickey ng Seashells. Isang unique noodle dish with a thick chicken soup as base at ang pinaka-noodles ito ay yung crispified Mickey. Si. Taysok naman. Tayo sa Seashells, Crispy Mickey. So, eto, Jax, pagkakaiba niya, literally, parang naka-fried yung pinaka-Mickey niya. Tama ba? Looking forward ako dito kasi actually I've never tried this and I haven't heard of them before. Makita medyo may kalaputan eh, no? So, may mga chicharon din. Sige, kuha tayo. Alam mo, this reminds me of goto or lugaw. O, parang maluya. The chicken stock nandun. And then, kada higop ko, nandun yung mga malulutong na parang maliliit na chicharon. Sabay natin tuklasin to, Jack, dahil first time mo rin. Tapos, durugin na natin yung... Parang ano to, yung crispy palabok eh, no? Oo. Idudurog mo siya dun. Very unique, very playful. Pero yung texture niya, I mean, basically, lutong lang din talaga eh. Sobrang funky ng mami na to, parang kakaiba. Perfect partner daw yan. Itong chicken lollipop. Akala mo kakala ng chicken lollipop sa Ilocos Norte. May sariling marination na rin siya. Different and proper yan. Manok loob. Na basically, salt, pepper, yun na yun. Okay. For our main event, let's go to the grandest home of the authentic Ilocano food. This is La Preciosa, a vintage diner-like restaurant that preserves Ilocano food. Makakapanayam natin ang owner nito na si Miss Pam, an Ilocano food advocate, and I wanna know what's her opinion about the food of Ilocos. Well, alam na ng lahat kasi that we are frugal, we are very practical people, but I think it's really the definition of Ilocano cuisine and food, practical. The fish, seafood, that we get from our shores, we sell so that we have money to buy raw ingredients. Sa modernong panahon ngayon, si Miss Pam ay nagpe-preserve ng mga lumang putahe ng Ilocos at sinaserve niya ito sa kanyang mga loyal customers. I wouldn't say it's a dying culture, no. For as long as we encourage our farmers to plant raw ingredients that we need for our dishes, we can preserve that. It's more of really preserving our main ingredients, which are our vegetables. And for as long as we have backyard farming, for as long as our farmers keep producing or keep planting the vegetables that we need for our dishes,
we will preserve. Sa mga hindi nakakaalam, mayaman sa vegetation ng Ilocos at isa din ito sa pangunahing hanap buhay ng mga lokal dito. Kaya madaming putahe ang gawa sa gulay na sikat sa Ilocos na hindi pamilyar sa akin. Katulad itong tinatawag na baradibud, which is a stew na gawa sa mixed vegetables. At dito sa La Preciosa, unique and organic ang mga gulay na gagamitin ni Miss Pam. Tulad ng bulaklak na malunggay, alokon, at iba pa. You have the bunga ng malunggay, which is not all year round. You know, the bunga comes out during summertime. This, lalapot ito as a thick broth. So, and then you just let it, first this one, kasi matagal yan. I want it with kamatis, so let's do it with kamatis. Layering them, there's your, alukon. Ano na? Okay, I'll layer na the gulay, ha? This is how we use it. So we pick it up like this. Umorder din kami ni Jax ng iba pang Ilocano food na bestseller nila na talaga namang tatapos ng isang masayang food journey namin dito sa Lawag. Okay, Jack, ang gandang ending nito para sa ating Lawag food tour. I mean, this is like heirloom recipe. As in, authentic pa sa authentic na Ilocano food. Totally looking forward to this. The At, very ending of our trip to Lawag. Anyway, gusto ko muna tikman tong Sam's sugarcane juice. I mean, pang refresher lang. Ito yung ginagawa kanina. And fresh sugarcane. Oh, sarap I mean, sweetness ang galing doon sa organic na Yeah. sugarcane. So, in Sarabasa. In Sarabasa. So, parang siyang tinuno Yes. na may papait. Sige, kuha ako. Yung smoky, lambot, sibuyas nandun, luya nandun. And then, parang may mga atay din, no? Gusto natin, ito yung kilawin na fish. Hindi ko lang kung tuna to, pero tikman ko na lang. Fresh. Lalo yung suka na yung vinegar. Ang sarap. Next meron tayo dito ang warik. So parang version to ni dinakdakan, no? Sige. Parang hindi dinakdakan na mas magulay, no? Parang salad yung dating. It's one of the most savory na dinakdakan tikmang ko. Alam mo sa Manila, usually nalagyan na mayonnaise to para mas malasa. Ito hindi, wala. Ang sarap. Di ko naman yung cream niyan, nanggagaling ba nun ko? May utak ba yun? Pero ang sarap nun. Ito yung tinatawag na? Bagbet. Bagbet. Kasi pinakbet na bagnet. Nakatulong yung ambience, no? It's like going back. How many years ago? Parang pinagkikwento ko. Yung mga kinikwento ng lolo mo, parang natitikman mo. Yan talaga yung idea niya. Eclectic. If you could see the mga, each table has a different drug underneath it. So, talagang eclectic. Tsaka alam mo yung parang, alam mo, sabi nga ni Miss Pam, no MSG, like organic, as much as possible healthy, fresh from farm. Ibang klase. Pero dito ko pinaka-na-intriga, ito yung linuto kanina. Ito yung tinatawag na? Balikibud. Okay, so, para siya, ano mo sabi niya, parang kamag-anak siya ng pinakbet or dinengdeng. Sige, kuha ko dito yung squash natin, na-squash na. Kasi yung mga special gulay. Sobrang unique ng mga gulay dito. Siguro yung halos 80% ng mga gulay dito is first time kong matikman. Katulad nitong, ito sabi niya, mahal daw ito. Alakon. Ha? Alakon. Alakon. Very healthy tasting. Oh. After all of that greasy, flavorful food, this is like a nice palate cleanser. Yes. Not overly spiced. Talagang natural. O parang lahat ng flavors nanggagaling doon sa gulay. Nanggagaling doon sa squash, doon sa mga maliliit na tomatoes na yun. And then, isa pa nagpapalasa. Actually, nagpapaalat nito is yung parang mga shrimp. Yes. Maliliit na shrimp. Oo. Last question to sa'yo, Jack. Itong La Preciosa, anong sinisimbolize nito sa'yo? Parang bilang Ilocano? This is the epitome of Ilocano food. I would tell everybody to come here if you want to really experience the talagang authentic Ilocano food. La Preciosa is it. Galing. No doubt about it. Hi, I'm Vice Gov Cecil Marcos,
And I'm inviting you to come to Ilocos Norte to experience the delectable food that we have. So truly, it is a good time for you to come over so that you can experience the delectable food that we have here in Ilocos Norte. You have to try it yourself and see it for yourself so that you can really decide if it is worth it or not. But I'm sure you'll find it worth it. Thanks. Sa video na to, gagawin natin ang isang putok-batok food tour sa Batak, Ilocos Norte. Mula sa iba't ibang baboy dishes tulad ng longganisa at bagnet. Parang dito na buo yung pangarap na. Taba, grabe. Miki Batak. Kahit 40 degrees yung init dito sa Ilocos Norte, kakain ka ng manghang at mainit na Miki. Ilocos Empanada. Alam mo what I love about empanada dito sa Ilocos? Very fulfilling eh. Diba? Hindi lang fulfilling sa puso mo, pero I mean yung tiyan mo talaga mabubusog. At Ilocano style sinanglaw. O kaya kung hindi rice, pwedeng alak na lang eh. Yes. Ready ka na ba? Ano yan? Uy! Bawal! Kakain pa yung iba! Tura! For this episode ay nandito tayo sa syudad ng Batak na isa pang natatanging city bukod sa Lawag. At dito natin hahanapin ng ilan sa mga paboritong Ilocano food na talaga na magpapakaba ng dibdib natin. And it starts sa isang 30-year-old business na nagbebenta ng Batak Chicharon, aka Bagnet. At syempre, titikman din natin ang kanilang Batak Longganisa. Okay, isang magandang umaga dito sa Batak, Ilocos Norte. Jack, wala akong maisip na magandang breakfast kundi mga putok-batok na Ilocano food. Makakasama pa rin natin ang aking Ilocano friend na si Jax Lintoa, ang aking food buddy for this Ilocos series. At nandito kami sa legendary Laring's Meat Shop, one of Batak's pride pagdating sa iba't ibang pork delicacies tulad ng mga higanting bagnet, aka chicharon, at longganisang Batak. Dahil, I mean, look at, this is like a pork meat heaven. Meron tayo ditong authentic style Ilocos Norte bagnet. And warm pa. Mainit pa, bagong luto pa yan kanina sa kawa. Itong Laring, ano masasabi mo dito sa Laring? Like one of the most institution na pagdating sa bagnet, longganisa. They've been in business for a long time and actually in Batak. So, well-known sila. They're actually also in Quezon City for 3 days a week. Okay. So, meron rin sila sa Manila. Yeah. Miss Laring, Yes, sir. Ma'am Laring, gano'n na po katagal itong bagnet tsaka longganisa business nyo? Almost 30 years na, sir. 30 years na. So, authentic Ilocos Norte recipe to talaga. Yes. Saan nyo po naman na yung recipe na yan? Dalawa kaming mag-asawa, sir. Kami ang Ang bagnet, kung tutusin, institusyon na yan, kahit sa Manila, marami na nagbebente. Kahit sa ibang probinsya, may sarili silang version ng bagnet. Ano masasabi mong pagkakaiba ng bagnet nyo dito sa Laring? mas malasa sa akin. Ayan. Made with love. Made with love. At titikman din natin yan ngayon. Tak, simulan natin. Interesting tong bagnet bacon. Sige, kuha ako dito. Okay. Parang chips lang to, no? Oh, parang chips eh. No? Sige, cheers pare. Cheers. Wow. Hindi bang nanonood ka ng Netflix? Imbis I potato was chips. just thinking about that. Imbis potato chips. Bacon chips na lang. Oh. Ang sarap. Wala Just carbs. simple lang. Salt, pepper, crackling crispy. Wala ka naman reklamo. I can see this being really addicting. Parang, Mga tatlong show ng Netflix, wala na yan. ito yung tinatawag na special na garlic longganisa. Their longganisa are freshly made, nagawa from pork meat and fat with salt, pepper, and a lot of garlic. I mean a lot. It starts by mixing the crushed garlic with the pork proteins, then ilalagay na sa marinade mixture with onions, soy sauce, and spices. Tapos lalagyan ng another layer of ground pork. Halo-haloing mabuti with the giant mixer, and then ilalagay ng ating longganisa mixture sa tinatawag na sausage casing. Then last step is to fry it. May parang hinalikan ka ng garlic heaven. Sobrang, bawang yan, parang sinusuntok ka sa... Kalaban ni Jackie na to eh. It's just ultra savory sausage. May konting taba-taba pa. Sobrang meaty niya. Juicy. Oo, exactly. Hindi siya dry. Siyempre, kailangan may sukang Iloco. Masasabi mo ba, Paps, na this just brings joy sa sarili mo? Parang childhood ba to? Ano masasabi mo? That just brings you back when you were a kid.
with the small longanisa, with the Ilocos na vinegar. Super sarap. Kasi, di ba usually pag sa Ilocos Norte, ang unang naisip si Lawag. Pero meron palang isa pang malaking syudad na halos malapit lang sa Lawag, which is yung Batak. Another hidden gem talaga sa Batak. Because I don't think it gets enough coverage. Last is their special chicharon, which is marinated and salted a night before pa lang. 3 AM pa lang ay nagsisimula na sila magluto at linuluto nila ito sa napakalaking kawa na may nagbabagang mantika. Kilo-kilong chicharon na nabibenta nila kada araw at sinusukli pa to sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Grabe. Hindi ko... Wow. At hindi ko alam paano to kakainin at ito yung tinatawag nilang chicharon. Pero basically, parang bagnet siya. Hindi ko alam kung anong deserve ko at ba't ko gagawin to. Pops, welcome to Batak, Ilocos Norte. Ito talaga yun, ano? Cheers! Cheers! Purong taba yung nakain ko, Jack. I roll. Sarap. Just melt in your mouth. All of that oily goodness, that crackling, crispy, crunchy na balat. Tapos yung layer ng taba. Perfect. Oh, hindi siya sobrang maalat, no? Parang dito na buo yung pangarap, no? Taba, grabe. Parang damang-dama pa rin ng dila ko yung taba. Masarap na sausawan to. Ano yan? Uy, bawal! Kakain pa yung iba. Anyway, Pops, sabi mo kanina, may tinatawag na KBL na partner to. So KBL is kamatis, bagoong, and lasonan. Okay. Or green onions in English. Shrimp and green onions. And then, special Parang Ilocos. extra virgin fresh bagoong. This is, it's parang EVOO to ng Ilocos Norte, no? This is the best stuff on earth. And basically, gagawin mo, you're gonna take a bite of that, and then you're going to take a spoonful of this. Okay, so bagnet muna, and then pambalanse. Okay, cheers. Cheers. Kahit 12 oras yung biyahe, mula pa rin kay pa Ilocos Norte. Dadayuhin ko to. Ang sarap. Perfect, may rice, no? I mean, in-elevate yung flavor of the very fishy, seafood, salty aroma. Lalo sa bagoong, yung sibuyas, yung kamatis. Nice. Ang sarap. Who would have thought, no? Yung fishy and then the pork would actually go well together. It really does. Kasi yung bagoong, sobrang like fermented na yung lasa niya. Balanse. Either or. I'll tell you what. Ilocanos love to drink too. So, either or. Pero usually, yung bagnet, pwede i-cut. And then i-mix with pinakbet. Oh, nice. Oo nga. Anyway, Jack, this is a great start para ating breakfast dito sa Batak. Cheers. Medyo, I'm afraid for the rest of the follow-up eh. Parang, Oo nga eh, parang mahihirapan sila eh. tinaas yung standard eh, no? yung standard, Pero feel ko yung Batak di magpapatalo. May ibang pagkain pa, di papatalo. Anyway, cheers tayo. Cheers. Kung estudyante ka sa Ilocos, panigurado naghahanap ka ng hearty yet cheap na pagkain at isang Mickey Batak sa sasagot sa problema na yan. Chicken-based Mickey noodle dish na talaga naman bubusog sa gutom na estudyante. At dito matatagpuan yan sa Triple Grace Food House. Yan. Patsuete na mantika. This. Lapot po.
Okay, next food trip natin, meron tayong tinatawag na Mickey Batak. Batak na batak ba talaga to, Jack? Batak na batak siya. Mickey is well known. I mean, itsura pa lang yan. I mean, ito medyo kakaiba dahil sa palayok siya. Banga na banga. Oh, alam mo yung itsura nga niya, masasabi ko, visually, alam mo ka siyang liquid na palabok. Yes. Diba? Para siyang crossover ng palabok tsaka ng mami. Sige, kuha Ito, tayo. anak nilang dalawa. Oo, nagkaanak. Sige, kuha ko. Makikita mo nga, very orange siya dahil sa aswete. Sige, gawin ko, kuha ko ng sabaw muna. Tignan tayo sabaw, Jack. Okay. Meron siyang parang maitlog na texture na medyo malapot ng konti. Flavoring niya, parang nanggagaling doon sa chicken powder at doon sa parang MSG. So, fact, no? Nag-interview ako, tinatanong ko kung anong diferensya ng Mickey dito versus yung mga ibang Mickey. Yung mismong soup niya is stewed in a meat flavor daw that's different from everybody else's. Kaya medyo may savor siya, no? Actually, kanina nga, nung pinapanood ko, nakita ko nga na parang may chicken powder na ginagamit. Feel ko doon na nanggagaling yung sarap niya eh. Parang kanina nakabalot siya sa harina eh. Tikman natin. Kasi kuha ko nung may parang dried chicken tsaka chicharon. Ang chewy ng noodles. Para siyang, papuntang udon. Yes. May konting nguya. Tapos sobrang mag-garlic yung nakalimutan ko sabihin, sobrang mabawang yung lasa nung Mickey natin. And then, yung dried chicken, nalalasan mo yung dried chicken? Yeah. Yung dried chicken, parang siyang chicken jerky. Alam mo yung nagigas ko yung gantong klaseng mami? Alam mo yung estudyante ka? Oo. Pagkatapos ng uwian, babanding kayo, kwentuhan kayo. Pag-usapan nyo yung ayaw nyong kaklase. Oo. Pero habang mong ayaw. Habang kumakain ng mami dito, o kaya kumakain ka habang nag-iisip ka paano ka amin kay crush. Pero sabi ni ate kanina, Sir, huwag kayong kakain ng walang chili. Nakalimutan. Okay, kuha ko konti. Konti? Yeah, yan yung konti para sa akin eh. Oh, nice. Yun, gusto ko. Ibang depth, no? Diba? Kahit 40 degrees yung init dito sa Ilocos Norte, kakain ka na manghang at mainit na Mickey. It's really a good price, no? Maganda yung presyo niya eh. It's filling, may protein ka, chicken, may egg, yung flavor ng soup niya, and the noodles. So, may carbs ka. Oo. Kumbaga, pang estudyante talaga. Yeah, very, student-friendly. Noodles pa lang to, pero sa tapat ko, parang may nakita akong very Ilocos na na cuisine. Ano yun? Empanada. Literal na katapat ng Triple Grace ay isang hilera ng mga nagbebenta ng Ilocos Norte Empanada. Located sa Batak Riverside, naging tourist spot na rin para sa mga bisita. Pero sa dami ng stalls dito, ang Glorious Empanada daw talaga ang originator nito. Okay, meron tayo dito, hindi ito McDonald's apple pie, kundi ito ay Ilocos Norte Empanada. Empanada is a meat pastry consisting of green papaya, munggo beans, longganisa, one whole egg, wrapped in an orange-colored rice flour wrapper, influenced by the Spanish food also called empanada. So yung orange is rice flour. Lagyan ng papaya shredded with munggo sprout and egg. Glory's is the first empanada. Wow. She actually created what it is today. So, siya ang matriarch ng empanada. Si Mami Gloria kanina. Mami Gloria. Kumbaga sa kanya nagsimula talaga. Yes. OG of the OG talaga. OG of the OG. Pioneer of empanada. Yes. Sige, so makita mo, actually, yung ganda ng packaging nila. Doon. Okay, so ito na. Okay. Pansin ko, compare sa vegan empanada. So, ang gamit nila dito sa Ilocos Norte, rice flour. Sa Crispier.
Oo, so, saka para mas makapal. Meron natin to. Sige, cheers. Mas makapal nga. Alam mo yung butter niya, parang quick-quick. Yung kapal niya. I like suka. And this just put together. This is like sweet Ketchup. Ketchup. I'm so try by itself. Kasi sili. Tapos ketchup. Medyo interesting siya. Isipin mo, suka tsaka ketchup sa empanada. Well, Filipino flavor, right? Yung freshness nung toge, nung papaya, yung crunch, and then yung the creamy egg na nagpapalasa din. Kung pa natin tikman yung longganisa eh. Or, nandun na. Alam mo what I love about empanada dito sa Ilocos? Very fulfilling eh. Diba? Hindi lang fulfilling sa puso mo, pero I mean yung tiyan mo talaga mabubusog. It's so heavy. Exactly, oo. And then it's fried pa. Which means may oil, tapos carbs, and you're gonna be full for a while. So kung merienda lang and you're in a rush, you're going to class. Maganda dito, kakaiba yung combination ng sukang Ilocano tsaka ng ketchup, yung tamis, yung asim. Yep. Nice. Vegan, parang medyo papuntang omelette yung pinaka inner feeling niya. Oh, okay. Ito hindi, parang buo-buo pa siya na magkakasama siya na, alam mo yun, like very... Separated yung mga ingredients. Yeah. Pero look at that. Hindi siya Look how creamy the egg yolk. Nice. Ang trip ko lang dito, literal isang compound o isang complex na nagbibenta, pare-pares empanada. So, parang choose your flavor na lang. No? Pero, I mean, napili natin, maswerte tayo, nakita natin yung si Tita Gloria. At, and it's nice to have a bite of history. Isa pang cheers. And the creator of this, right? Cheers. Kung saan-saan na nga talaga ng uso ang Pares. Kahit dito sa Pares si Shadi sa Batak ay hindi makakaligtas yan. Bukod sa putok-batok beef Pares nila, ang pinunta ko rin dito ay ang kanilang mga iba't ibang Ilocano dishes tulad ng sizzling bagis or pork intestine and sinanglaw, an Ilocano soup dish made from beef innards and meat na halos medyo same palette ng papaitan. Tara, umorder na tayo. Okay, Jack, ito na yung huling food trip natin dito sa Batak. Tapusin natin ang isang masaganang food trip dito sa Pares ni Shadi. Pero bago tayo mag-Ilocano, gusto mo tikman tong bestseller nila na Pares. Sige. Kuha ko dito. It's a meaty chunk of meat. I mean, malambot, mataba, mabawang. And then you have the sweet, savory sauce. Nice. Nalasa mo yung konting star anise. Nakakatulong din yung parang sizzling wok aroma niya. Tapos, actually, nakakatuwa dahil parang nakatulong na rin yung itlog. Oo, nice. Oo. I mean, parang sa Manila lang din. I mean, bold flavor. Hindi na tawag na sizzling bagis. So, itsura niya para siyang sisig na. Pero ito, bituka. Kuha ko dito. Parang medyo inadobo na nga yung style niya, no? Parang kumakain ng butchero na hindi malutong. It's on the chewier side. The sizzling flavor nandun. Soy sauce, definitely. So nice, parang... It's good with rice, no? Oo, kung naman. O kaya kung hindi rice, pwedeng alak na lang eh. Yes. Pwedeng alak na lang. All in fairness, ha? Ito ba Ilocano dish to? Ay, Ilocano dish talaga din to. Si bagis ang tawag sa itas. Pero medyo minodernize lang dahil sa sizzling na way ng pagkaluto. Pero ito lang pinunta ko dito sa Shads, ito yung Ilocano sinanglaw nila. Nakakain na ako nito sa Ilocos Sur, nakakain ako sa La Union. Pero may version din pala dito sa Ilocos Norte, dito sa Batak. So makikita mo, ang lalaki ng chunks ng karne. May bituka ako nakikita, isaw, taba, karne. Sige, gawin ko.
Kuha tayo ng... Hindi ko naman Hindi dami. sila nagtitipid. Oo, ang daming karne. Oh, yan. Yung pinakasabaw niya, may konting kapal na parang dumidikit sa labi ko. Yung mga natunaw na taba at laman loob. You have the bitter flavor, yung onion leeks na lalasahan ko rin. And then yung karne, malambot, iba't ibang karne nandun. Nice. Alam mo, maganda lang din talaga sa pansin ko sa lutong Ilocano. Alam mo yung mga pagkain medyo maanggo o pungent. Dito hindi nagagawa nila ng paraan para, alam mo yun, malinis yung lasa eh. Oo. It's good about keeping it clean without the gamey flavor. We've been a fun day dito sa Batak. At ang dami natin kinain. Sinimulan natin sa Putok-Batok, in-endingan natin sa Putok-Batok. Cheers tayo! Sa video na to, panigurado ko sa Manila to, nag-trending na to at pinipilahan na to ng mga vloggers. Nandito tayo sa Lawag Public Market. Maghahanap tayo ng super cheap Ilocano street food. Paggabi na pero mas dumadami pa yung tao at maghahanap tayo ng mga street food ng Ilocano na mura at pasok sa bulsa natin. Para may konting lutong pa yan sa labas, kaya hinihintay natin. Tsura! Boom pare! Nandito tayo sa Lawag Public Market. Maniwala ka, sa dami ng tao ngayon, 5:30 ng gabi na pero baliktad. Mas dumadami yung tao. Nandito tayo sa area kung saan marami nagbebenta ng prutas, mga fresh na gulay, pero sa kabilang dako, meron dong mga murang street food at doon tayo kakain. Anyway, simulan na natin ang super cheap street food dito sa Lawag Night Market. Tara! Ay, ito may longganisa, no? Special. Unang food trip natin. Meron tayo dito, syempre sa Ilocos Norte ka, Ilocos Norte Empanada. 75 pesos. Special na to, so may itlog. Tapos meron na din niyang longganisa. Unang pagkagat mo, malalasahan mo yung pinaka-papaya, yung pinaka-toge. Pero syempre kulang yan. Meron tayong dalawang sauce, ketchup tsaka sukang Ilocano. Tapos, lagyan din natin ng suka. Nice. Siksik na siksik sa laman. Pero don't get me wrong, feel ko hindi siya Ilocano longganisa, parang giniling lang siya na baboy. Pero I mean, masarap pa rin naman. You have the creamy egg, yung toge, nandun din yung papaya. Tapos samahan mo pa nung sweet ketchup with that very flavorful na suka. At ang init, pinapawisan ako. Sabi sa karne, siksik sa laman pare. Look at that. As in, di ka lugi dito. Anyway, this is a great start. 75 pesos, empanada, mabubusog ka. Pero ang gawin natin, hanap tayo next food trip. Okay, next natin, meron tayo ditong tinatawag na chipay. Taiwanese fried chicken sa gilid ng kanto dito sa Lawag. Pero pinakamaganda dito pare, 25 pesos at hindi lang yun. So nakikita para sa mga small chicken cutlets. Tapos may choice ka na pwedeng mong lagyan ng gusto mong flavor. So may cheese, pepper, spicy, sour cream onion at barbecue. Diba? San ka pa? Meron ka pang activity. So gagawin ko, gusto ko muna tikman yung manok as is. So ito, 25 pesos, may laman. Tikman natin. Wow! Oh, that's really tasty. Sobrang init niya, pero super flavorful. I mean, may mga basic spices like salt, pepper, pero parang meron pa siyang extra spice na hindi ko masabi. Kung tatanungin mo, kalasa niya ba yung Taiwanese fried chicken? Siguro papunta na. Alam mo, parang kulang na ng kote, pero don't get me wrong, 25 pesos, sobrang sulit na nito. Gawin natin. Ito yung gusto ko. Ano mong masarap? Kuya, anong best seller mo sa flavor mo? Spicy tsaka? Cheese, okay, sige. So, ayan, kuha ko ng spicy. Huwag tayo... Masyado yan, sir. Manghang masyado to? Okay lang ate, may ligo sa manghang. Okay. Tapos mamaya pagsisisihan ko.
Nilagay tayo. Wala makain. Sa sobrang... Diba? Parang shake price. Then kuha tayo. Look at that, all of the chili powder. Oh, pare, hello! Oh, nice. I mean, manghang siya. Pero very bearable. Kayang-kaya naman. Ang masarap sa kanya, yung spicy powder niya, may konting sugar na rin, parang matamis. Oh, nice. Okay, next, lagay tayo ng, sabi niya, isa pang bestseller is yung cheese. O, diba, akala mo, eto, 25 pesos, unlimited powder pa. Okay. That flavorful chemical cheese powder. Oh, yan. Alam mo pare, no? Panalo. 25 pesos. Maraming karne, mga chicken nuggets, parang ganun. Tapos unlimited powder pa. Panigurado ko sa Manila to. Nag-trending na to. At pinipilahan na to ng mga vloggers. Pero nandito tayo sa Ilocos Norte. At swerte tayo, wala ganong pila. At isa pang agad para sa inyo. Anyway, hanap pa tayo next food trip. Okay pare, next, meron tayo dito, grabe, pasensya na, summer ngayon is 42 freaking degrees sa Ilocos. Meron tayo dito 25 pesos na okay ate, okay. Ilocanong okay to. Okay po, sa Tagalog po okay po talaga. Ano tawag yun dito? Dito po, okay din. Ah, okay. Okay, tikman natin. Cheers. Oh, alam mo lasa niya? Parang siyang lumpiang toge. Tapos pinipi mo, nalasahan ko rin yung tamis ng squash. Sobrang crispy. Okay, nice. Ayan, so lalagyan ni Chef Shirley. Ni Chef Shirley Ann. Okay, this time, try natin with our suka. Hindi bigay extra fragrance, extra flavor. Yung sukang Ilocano na yun, suntok talaga sa sarili mo. Kung yung kahit meron, this is a perfect snack. 25 pesos. Ate, pwede isa pa? Isa pang kagat. Okay, doon pa rin galing yung alat sa alamang. So, nice, sarap. Perfect itong mamerienda. Kasama ng isang malamig na soft drinks. Ang sarap, 25 pesos. Kalidad ng okay. Dito, puntahan nyo si Ate Shirley Ann dito sa Lawag Public Market. Mahaba pang gabi. Proceed tayo sa next food trip. Okay pare, habang paggabi ng paggabi, parami ng parami ang tao dito sa Ilocos Norte. Meron tayong dito iba't ibang Ilocano ulam, meron tayong igado, meron tayong adobo, bopis, dinuguan. Pero pinaka nagtakaw ng aking paningin is itong kanilang dinakdakan. Okay, so nakita ko may pisngi, merong tenga rin yan. Tapos maraming sibuyas, kuha tayo. Kuha ako ng balat, sibuyas, ayan, perfect bite. Parang kumakain ng authentic sisig. Alam mo yung suka rin pampalasa, kalamansi, and then all of the textures ng ating karne. May parang atay actually, may tenga, may balat na medyo gelatinous, and all of the generous amount ng sweet sibuyas. Kanina inaaya niya ako, Sir, di ka ba magkakanin? Ngayon nagsisisi ako na, ba't di nga ba nagkanin? This is such a nice street food. Maganda dito, alam mo, pansin ko. Ngayon wala kayong ulam sa bahay, di kayo nakapagluto. Pwede kayo mag-take out, kainin nyo mamaya, o pwede pulutan din, o pwedeng midnight snack, pwede na rin. Isa pang agat, then proceed tayo sa next food trip. Sige. Okay, next, meron tayo ditong Ilocano style bagnet or lechon kawali. So makikita mo, ayan, meron tayong balat, taba, tas karne. Kuha tayo dito. Look at this perfect bite. Cheers! Okay, nice. Parang lechon Macau. Sobrang crunchy. And then, may layer ng taba. Malambot yung karne. Salt, pepper, then boom, yun na yun. Dito sa Ilocos, yung lechon kawali, street food lang. Randomly lang. Makikita mo sa palengke nila. Look at that, pare. Punong-puno ng balat. Alam mo, nung una, naghahanap ako ng night market dito sa Lawag. Sabi nila, wala daw gano. Pero, nung nakita ko tong palengke nila na halos gabi-gabi, ganito yung action, parang
it's a must try na gumawa ng video dito. Anyway pare, malapit na mabusog pero hanap pa tayo next food trip. Okay, last food trip natin. We have this seafood barbecue heaven dito sa Lawag Public Market. Pare, ang lalaki ng isda. Meron tayong tulingan. Ito, tulingan ng laki. Meron tayo ditong tuna. Meron tayo ditong mga giant squid. Ayan, so nilalagyan ng mantika. This is such a nice view. Parang mata mo palang mabubusog na. Pero gagawin ko, siguro, order ako ng, eto ate, ano to? Tuna. Kasi order tayo isang tuna, tapos yung puset, mukhang masarap. Anyway pare, bago maging si Undertaker, halika na, maghanap tayo upuan. Natin. Okay, pasensya na baka medyo madilim pero heto na yung ating pina-barbecue. Look at this tuna. So meron tayo ditong tuna belly. Hindi ko alam kung nakikita nyo dahil madilim. Alam mo, first time kong gagawin to. Gagawin ko siyang parang burger. Tikman natin. Cheers! That's so freaking juicy as in. Ang laking karne nun. Yun yung pinakamalaking kagat ng isda na nagawa ko sa buong buhay ko. So that's extremely flavorful, sobrang juicy. Actually, parang garlic na mantika na nalalasahan ko. And then parang may soy sauce din siya. 200 piso, ganun kalaki. So, hindi ko sulit na yun. Kuha tayo sa usawan. Kalamansi, lagay tayo ng toyo. Kuha tayo ng piece dito. Oh, nice. Look at that chunk of tuna. Then dip natin. With that sukang Ilocano, that soy sauce, na-elevate niya yung flavor niya. Ang sarap! Anyway, alam mo pare, ganda na ng feels dito. Like may mga bangketa, monoblock. Kung hindi ka magte-take out ng ulam, pwede ka na mismo kumain dito. Pwede ka mag-barbecue night out. Ibang klase, 70 pesos na pusit. Kaya na feel ko ang dilim talaga din yung nakikita. Sige, kaga tayo. Cheers! Okay, sobrang lamot. Very smoky, you have the sweet barbecue flavor. Parang may glaze na nga rin siya eh. Pero pinakaganda dun, malambot. Nakaganda natin yung bandang buntot. 70 pesos, ang laki na. Nice! Okay, sabi ko kanina last time pero hindi ko matiis na tikman bago umalis. Itong very savory Ilocano longganisa. Look at this. Alam mo, itsura niya perfectly toasted pa. Para may konting lutong pa yan sa labas. I-dip ko sa kanilang sukang Ilocano tsaka ketchup. Yan ang combination dito. Tikman natin. Cheers! Iba lang din talaga yung siba ng garlic nila. Kasi may mga chunks pa ng bawang. Texture-wise yung balat may konting lutong. Hindi may konting chewiness din. Hindi yung karne may matabang part. All of that garlic talaga dumadapos sa bibig mo. Sabayan mo pa ng sukang Ilocano tsaka yung ketchup. This is just like an amazing experience. Paglabas mo ng kanto, may nag-iihaw ng authentic Ilocano longganisa. You can't resist pare. Last bite tayo. Right. Okay, dito nagtatapos ang ating super cheap street food tour dito sa Lawag Public Market dito sa magandang probinsya ng Ilocos Norte. Pare, ang mumura ng mga pagkain dito, yung tuna 200 pesos, ang laki nun. Yung mga longganisa, yung iba't ibang fried chicken. Lahat ginastos natin, magkano yun? 630 pesos lang lahat ng yun, pare. Maraming salamat sa panonood. Ipupunta ka ng Lawag. Pagpatak ng mga alas 5, alas 6, dumaan ka dito sa public market nila, mabubusog ka. At higit sa lahat, hindi mabubutas bulsa mo. Ako si Chewy dito sa Ilocos Norte. Nagsabi, stay safe. Good night. Goodbye. Wow! Hi kayo. Hi. Hi kayo. Hi. Hi. Sa video na to, you will witness an authentic backyard Ilocano kambing feast sa Pidig, Ilocos Norte. May pagkakaiba ba yung sarap ng kambing sa ibang karne? Papakatay tayo ng isang buong kambing at lulutuin in 3 ways. Kilawin. Tama pala, kaya pala binabad talaga siya. So hindi siya magiging matigas. Sinanglaw. Bawal itong kainin na walang kanin. At kaldereta.
Drumstick ata ito. On that. At bukod dyan, kakain din tayo ng exotic Ilocano food tulad ng ara-arawan So kasi sir, kasi mahirap kunin yan. Mukha siyang ipis. at itlog ng malalaking langgam. Paano yung na-discover na pwede palang kainin ang itlog ng langgam? Ready ka na ba? Tura! Apay nga ta, tilalaki nukas asawa na. Ngayong araw, nandito tayo sa maliit na bayan ng Pidig dito sa Ilocos Norte at sa isang malaking ancestral home ng pamilya ng aking kaibigan na Ilocano na si Jaxlyn Toa ay magaganap ang ating Ilocano backyard cooking. Bago ang lahat, let's have some breakfast kasama si Kuya Leo, isang lokal at isang sa ating magagaling na kusinero sa araw na to. Jack, Kuya Leo, na yung pagkabigat? Kasama king ka sir. Good morning, sir. Sir, ngayong araw nandito tayo sa anong lugar to? This is Pidig, Ilocos Norte. Welcome. Ang Pidig ay isang third-class municipality located bandang Central Ilocos Norte. Isang peaceful at tahimik na bayan pero sa same time ay makasaysayan. So this is our family ancestral home. Pidig, Ilocos Norte is the home of the Basi Revolt. Bale, sa unahan, Basi was made, the bayan was taxed by the mga Kastila. Nag-revolt yung mga Filipino. The historical Basi Revolt happened here in Pidig during 1807, erupted as a result of the monopoly of the production, sale, and use of the wine called Basi. Heto ang famous local wine ng mga Ilocanos. Although the rebels were determined, the Basi Revolt, including all other revolts in the Philippine history, failed dahil sa pagkakawatak-watak din ng mga Pilipino. At titikman natin mamaya yan sa ating lunch. Napapansin ko, bilang almusal, medyo exotic tong breakfast natin. Sir Leo, matanong ko sa'yo, anong mga putahe to na nakikita natin ngayon? Ito po yung sinasabi sa Ilocano sir na ararawan. Mahirap kunin yan kung hindi seasoning lang. Sa pagpadyak lang sir eh. Meaning, papadyak? Papadyakan mo yung lupa tapos lalabas. Sa palayan? Sa palayan mismo sir. So parang exclusive summer special to, parang gano'n. Ara-arawan, aka Kamaro, aka mole crickets, usually being harvested sa mga palayan tuwing tagtuyot. At isang special Ilocano food that comes once in a year. And for breakfast, we will eat some gisadong ara-arawan. And it starts sa paggisa ng bawang, sibuyas, at kamatis. Lalagyan ng konting suka at ilalagay ng mga ara-arawan. Lalagyan ng bagoong and a touch of salt. Hahaluin mabuti. At lalagyan ng MSG for flavoring. And boom, luto na ang ating gisadong ara-arawan. So ikaw kuya, bilang Ilocano dito sa Ilocos Norte, ito, paano yung kailan nyo kinakain to? Ano yung almusal, pulutan, ano ba ito masarap? Sa amin kasi Ilocano sir, mapaalmusal man, tanghalian o gabi, pwede sa amin yan kasi masarap talaga yan. Tikman natin? Sige, kuha tayo. So makikita mo pare, mukha siyang ipis. Ayaw kong mukha siyang crickets. So ito talaga masarap sir. Oh, ito gisado no? Kahit na kaming mga Ilocano, natitikman namin ito once a year, pero kahit na once a year lang namin matikman, hinahanap-hanap namin kahit na tag-ulan sana meron. Pag sa unang labas dito sir, 3 pesos per pieces. Piraso? Per piraso sir. Pag naanin mo na yung palay sir, tsaka matutuyo ng lupa, tapos lalagyan mo ng konting tubig. Then dun nalalabas. Sisilabasan sila. Excited na ako. Actually, wala pang laman tiyan ko ngayong araw. At ito yung unang dadapot. Cheers tayo! Cheers! Alam mo, this is so unique. Kasi nakakain ako ng ganito sa Thailand. Sa kanila toyo lang. Pero iba pala nagagawa pag ginisa mo ng maayos, no? Nakadepende naman kasi sir sa kung paano mo lutuin. Sa atin kasi sir, iba-iba tayo ng luto. Paps, so madi-describe ko, may konting lutong. Tapos alam mo yung pagkaagat mo, may konting cream na lalabas eh. Very minimal pungent na amoy. Pero pinakamaganda dito, yung way ng paggisa. Alam mo yung parang kumakain ka ng normal na karne. Yung sibuyas, yung kamatis, yung asin, toyo, yun na yun. Medyo creamy and savory siya, no? Surprisingly, coming from an insect. Not so bad kaysa na-expect mo. Isa ba? Kuha pa tayo isa. Parang ayaw mo na. Nakakatakot lang kasi ayaw kong tingnan eh. Tsura. Pero intimidating. It just looks intimidating pero, I mean, pag tinik mo, nasaan karne? Gusto ko yung lutong eh. Oh. Siguro after a couple of shots, hindi na intimidating yan eh. Parang sa una lang siguro. Ito pa yung isang nakita ko. Ito first time ko titikman ito. Ito Sir Leo, ano to? Itlog ng langgam na malalaki sir. Sir, paano nyo na-discover na pwede pala kainin to itlog ng langgam? Minana namin sa mga ninuno namin sir. Paano mo naman to, ano sir? Paano to hina-harvest?
Nasa ano yan sir sa mga puno. Pero matataas. Parang ganun din sa Ararawan sir na sa tag-init din ka makakukuha. Next, another unique Ilocano delicacy called abuos or ant eggs. Katulad ng Araarawan, once a year lang din talagang season para makakain ito. Ginisa ito with bawang, kamatis, tsaka nilagay na ang ant eggs. Konting asin, MSG at haluin mabuti. Then once cooked, ay ready to serve na. Sir, sabi mo kasi, itlog ng langgam to. Pag kinain ko ba ito, magkakapantal ako? Hindi sir. Hindi naman. Hindi sir. Tara, sige, kuha ko dito. Alam mo, visually mukha lang siyang white beans no? Oo. Sige, cheers tayo. Wow. Mas masarap sa Ararawan. Yeah, if you will compare, sobrang edible pa nito. Oo. I could have a couple more of those. Parang malaki. Sarap Alam mo yung texture niya? Alam mo yung parang popping boba na. Yes. Alam mo yung pagkakagat mo. Parang balloons Parang siyang small balloon sa bibig mo. And then, flavoring nanggagaling doon sa gisa. Yung kamatis, yung sibuyas, asin, MSG, yun na yun. Dalawang klase kasi yan. Yung sa Ilocano, may kasama kasing inahin yan. Okay. Pero pag talagang special, ganyan talaga yung special. Pero yan din ang pinakamahal. Hindi ka kilala na binebentahan nila at alam niyo naman nila na may pera na siguro sasabihin sa'yo 500. Mahal. Mahal sir, kasi mahirap kumuha yan sir. Magagalusan ka pa kasi mga matataas na puno lang. Sobrang special dish pala talaga. Nung sinasabi mong inahin, anong meaning na may inahin yun? May kasamang yung inahin na ng itlog, may kasama dyan, sir. Yung sa kasabihan sa Ilocano, may binakit. Sir Leo, maraming salamat dahil balita ko, bukod dito sa mga exotic food na kinain natin, Ilocano food, hindi lang exotic food, pero Ilocano food, balita ko pero tayong kambing na. Tama ba? May kambing ba tayo mamaya? Meron, sir. Parang buhay pa no? Oo, sir. Kakatayan natin kung gusto mo, sir. Kinuha na ni Kuya Leo ang kambing na binili pa nila sa ibang bayan para sa ating kakainin ngayong araw. Kung mapapansin nyo, medyo may kabataan yung kambing na lulutuin natin. Dahil kagaya daw ng baboy, mas bata, mas malinamnam. Sinimula ng pagkatay, pag-alis ng balahibo ng kambing, inilagay sa may init na tubig para mas madali daw maalis ang balahibo. Then, flame torch na ito. Kakatayin, then once chopped, ay sisegregate na ang mga laman loob at karne, depende sa luto na gagawin. Okay, so ito na yung ating 2 ways. Yung third way na doon yung kinalaw. Pero ito, malapit na maluto. Yung ating sinanglaw o tinatawag na swam. Meron din tayo ditong authentic Ilocano caldereta. Sir, Chef Romeo, may tanong ako sa'yo. Chef, itong lutong to, masasabi mong purong Ilocano talaga to? Okay. May pagkakaiba ba yung sarap ng kambing sa ibang karne like ng baka at baboy? Iba yun iba yung sarap nitong karning kambing. Iba yun sir, mas malambot ito sir. Anyway, sige, bago pa masunog yung buong hita ko, hintayin natin maluto at malapit na ito maluto. Tsura! Bukod sa 3 ways dishes ng kambing na titikman natin, ay naghanda din sila Kuya Leo ng iba't iba pang Ilocano gulay dishes tulad ng pakbet with bagnet, laing, sariwagwag sa luyot, at dinengdeng. Okay, Jack, after ilang hours, narito na ang ating iba't ibang kambing 3 ways. Hindi lang isa, pero 3 paraan ng pagluto. Ilocano style, tama ba? I promise you, well worth the wait. It's a particularly hot day in Pindig, pero sobrang summer ngayon, pero worth it. Feel ko sulit. Pero may nakita ko dito, we have a platter of different Ilocano ulam or side dishes. So, actually, alam mo, gusto ko simulan sa kanilang pakbet. May karne. Okay. Bagnet. May bagnet yung pakbet. Okay, so kuha ako. Cheers. Oiliness, masarap, no? Kamatis, yung squash, yung okra nun, and then yung bagnet. Siyempre, nagpapatulong. Dito may nakita ko ang interesting na gulay. This is one of my favorites, sariwagwag, yung saluyot. Okay. Very simple, bagoong, water, garlic, and saluyot. Dahon na ano to? Dahon ng saluyot. Saluyot. Wow. Feeling like kumakain ng spinach. Pero in a good way, no? Walang bitterness, wala na. Yung pinakalalas ako na yung suka lang din talaga. Sarap! Ito yung laing This is one with the konting dilis. Give it flavor.
Okay, nice. So, Ilocano laing. Tapos may malalaking dilis. Oh, ang sarap. Ang creamy ng gabi. And then, nakatuwa, nagbibigay extra alat yung ano, no? Dilis malaki. Creamy, no? Pero to creamy siya, pero on the alat side. Walang tamis, di ba? Laing medyo matamis eh. Dininding. Dininding ng gabi. Ito, authentic Ilocano dish to. Yes. Especially ito, for around this area, talagang gabi is plentiful sa mga waterways. Okay, sige. Cheers. Cheers. Parang kumakain ng ano eh, sweet potato, ganun yung texture niya. Kamote na. Kamote, oo. I mean, flavoring niya, gisado lang din eh, no? Simple lang, nice. Pero after all of that gulay, it's time to go sa ating karne. Simulan natin dito sa kanila. No? Ito yung first way natin. This is the kilawing kambing. First Ilocano way is the kilawin. For this dish, ginamit nila kuya ang balat ng kambing at nag-ihaw ng malaman na karne. Pagkatapos ihawin ng karne ay islice ito into bite-sized pieces. Then ang balat ay hihiwain into thin slices at ibababad sa tubig para lumambot. Pagkatapos ay nilagyan ng konting papayat at sibuyas. Pinagsama ng inihaw na karne at yung balat ng kambing, nilagyan ng asin at katas ng kalamansi. Then hahalu-haluing maigi hanggang manot ang lasa sa mga kambing. Then boom, ready to serve na ang ating kilawin. Look at that. Makikita mo, dalawa yung karne. Isa yung parang binabad na balat ng kambing tapos inihaw na kambing. Okay, cheers. Nice. Wow. May papait to? Saan pa May konti, nalalasahan mo yung papait na konting nilagay. Perfect lang yung palde. Oo, pero, I mean, simpleng atake, classic kilawin, sibuyas, suka, kalamansi. And then, may dalawang karne kalalasahan. Actually, 3. Yung laman, may atay. Tapos yung balat niya, in fairness, malambot na. Tama pala, kaya pala binabad talaga siya. So, hindi siya magiging matigas. Nice, suabe. Pero, Pops, meron tayong basi. Ay, sige, ano ba yan? From talagang special partner ni Kilawin Kambing. The basi revolt, yes, this is the reason why may basi revolt, no? Ito yung tinatax ni Castilla, pang palasing nila. Okay, yes, amoy wine siya. Yeah, amoy wine. And actually, pag matagal na to, for, I don't know how much longer, pero matagal siya, nagiging Ilocano suka. Ito. So, konting hintay mo na lang, magiging suka na to. Yeah, okay. So kung hindi mo maubos, just put it in a jar. Sige, so ito perfect partner to? Yes. Okay, cheers. Okay, cheers. Oh! Wow, ang tapang nun. Oh yes, nararamdaman ko yung bago siya maging suka. Hanay, I mean, alam mo, tatanungin mo, hindi siya maasim. Anong flavor niya? Kasi maraming hindi pa taste. It's like on the, it's wine, tastes like red wine. Alam mo, parang grapes na wine. Pero ito, may konting fermented flavor. And nakala mo, maasim siya kasi parang papuntang suka. Pero hindi. Pero nalalasahan mo Ilocano vinegar. Pero hindi siya maasim. Yung parang yung floral fragrance ng Ilocano. Second Ilocano way, isang swam or sinanglaw. Dito naman ay gagamit sila ng iba't ibang laman loob ng kambing. Una ay pinakulo at pinalambot muna ang ilan sa mga laman loob. Then hiniwa ang isaw, baga at iba pa. Sa isang malaking kawa ay naglagay ng butter, bawang, sibuyas at igigisa. Then ilalagay ng chopped goat innards. Ilagyan ng paminta at inihalo na rin ang iba pang laman loob. On the other hand, sa isang maliit na kaldero ay nagpakulo ng bitukan ng kambing kung saan nakastore ang tinatawag na papait. Nilagyan din ito ng patis at asin para ma-extract yung pinakapait sa laman loob. Then pagkakulo ay mapapansin mo na naging green na yung bituka. Hihiwain ito para kumatas din ng papait. Then, ihahalo na ito sa ating sinanglaw.
Naglagay din ng dugo for extra texture. Once cooked, ay ready to serve na ang ating sinanglaw. Sige, yan yung sinanglaw na. So, iba't ibang laman loob yan ng ating kambing. Tapos, meron na yan yung ano, may dugo din yan. Ayan, makikita mo yung dugo. Ito yung coagulated na. Bago na tayo magkarne, mag-cheers muna tayo. Cheers muna tayo. Sabaw. Diba? Akala mo alat? Uy. Extremely tasty. Ang sarap. Unang dumapa sa labi ko, yung anghang. Tapos, meron siyang ano alam mo may dikit sa labi mo. Tapos nalalasan ko yung pait, yung papaitan. And the yung sour, yung vinegar, you can taste it too. Yung pinaka nagpapala sa kanya, yung parang extreme na amoy. O yung natural smell ng iba't ibang laman loob. Sige, kuha tayo karne Kuha ko, meron ng isaw, dugo, bituka, tuwalya. Cheers! Ano mo? Fairness ka lang, kuya. Ang sarap yung kakaluto. Alam mo, I don't like liver, I don't like blood. Pero yung ano niya, hindi siya overpowering eh. Ang lambot. Tsaka, I guess kasi fresh na fresh. Bagong katay. It really makes a difference. I mean, yung atay, yung dugo, ang lalambot. Yung mga dapat na chewy na part, hindi. Naging sobrang tender na siya. Paabot sa akin ito, Jack. Bawal itong kainin na walang kanin. Kuhin ko, kuha tayo nung sinanglaw natin. Actually, tawag din daw nito swam. Swam. Kuha na yung kanin. Perfect. Ganda ng pagkakaluto. Ang ganda ng pagkakaluto. Sobra. As in. Tsaka bago natin, tikman yung huling kaldereta natin o huling kambing dish natin. Gusto nang tanong sa'yo bilang Ilocano. Alam ko di ka nanirahan dito for most of your life, di ba? Right. Pero alam ko, kahit papaano yung pusong Ilocano mo nananatili lagi kahit saan ka pumunta. Ano mo masasabi mong bakit ka proud na maging Ilocano? I think kahit na galing ka sa ibang bansa, ang lahi mo pa rin is Filipino. First and foremost, no? And then, you know, my mom is from Ilocos Norte. I'm proud to be Ilocano. I mean, when it comes down to it, I grew up in another country, pero pagbalik ko pa rin dito, Ilocano pa rin ako. And I'm proud of the food. Siyempre, I think we have a lot to offer, especially Ilocos Norte. A lot of the Ilocanos are very talented in the section of arts, but I think the food is a primary achievement. Kasi you take what you have and then you create something that's really delicious. I guess it's an art in itself. Siguro katulad naman nakasama natin sila, Tita Pam, yung mga chef na nakasama natin. Parang sabi nga nila mga Ilocano, try talaga nilang maging creative. Yes. Diba kahit may gulay ka lang sa backyard mo, anong pwedeng putahin natin na iluto? Pinakbet, dinengdeng, o katulad nito, kambing. Diba? I mean, meron kang fresh na kambing, may natira kang kambing, pero ginagawa nila, hindi lang siya niluluto, pero minimake sure yung quality ng pagkaluto. Last Ilocano way is a classic caldereta. For this dish, gagamitan naman ito ng malalaman na parte ng kambing, tulad ng breast, ribs, legs at iba pa. It starts with butter, garlic, and then onions. Then ilalagay na ang mga karne. Nilagyan ng laurel leaves, tapos asin na toyo. Hahalu-haluin, then ilalagay ng oyster sauce. Tapos, ilalagay ng ating tomato sauce. Next are the potatoes and carrots. Lalagyan ng pineapple juice. Then liver spread. Then garbanzo beans. Tapos ang panapos ay pineapple chunks. Just wait for it to cook at mahalo-halo lahat ng lasa sa ating kaldereta. Meron na tayong kalderetang kambing. Kunin ko tong part na to. Drumstick ata to. Hold that. Okay. Alam mo, mahirap palambutin yung karne ng kambing matagal. Pero ito, I mean, it's not the most tender meat na matitikman mo, na parang steak or what. Pero, kumbaga, hindi na siya mahirap nguyain. Pero yung flavor talaga lumalabas, no? Kahit na hindi siya as tender. Yung liver spread nandun, tomato sauce, all of the spices. Alam mo yung ginagawa natin, sobrang
homey lang eh. Literal, sa bahay tayo na, lumang bahay, dito sa Ilocos Norte, backyard cooking, fresh from scratch. After nito, kwentuhan, kainan, panigurado iba, take out, dadalhin sa pamilya nila. So para lang may birthday party na naganap ngayong araw. Pero pagkakaiba eh, kasarap tayo ng camera at kinunan natin buong proseso. O para sa akin, siguro parang take away ko sa ginawa natin food tour. Ilocos is more than the food, but it's more the people behind it. Yung mga proud na katulad nila Tita Pam na proud sa pagkain nila. Hindi lang sa pagkain nila pero proud sa kultura nila. Na ang Ilocos it's more than bagnet. It's more than empanada, but the people behind it, yung mga katulad yung mga sabi mong sa arts, sa pagkain, sa larangan ng sining. And it's nice to end this food tour o food series ng isang masaganang kambing dishes. Last bite tayo, Jack. Uy, dito nagtatapos ang ating malupit na Ilocos Norte series. Maraming salamat sa mga nakatulong at nakasama natin. Pero gusto ko magpasalamat sa sponsor ng video na to, ang Hotel Casa Luigi. Casa Luigi. Pidig, Ilocos Norte. Maraming salamat at Jack, may gusto ko i-promote. Folks, tiga Ilocos Norte ako. And yung business namin started here, which is the Urban Corn Dog Company and the Funnel Cake Factory. Please guys, try nyo lang. Please mention that you saw the video and we'll give you something for free. So salamat. Please check us out online. Jack, maraming salamat. It's been a fun 2 days of traveling dito sa Ilocos Norte. Actually, maganda sa ginawa natin. Hindi lang tayo pumunta ng Lawag. Nagbatak din tayo, San Nicolas, tapos dito sa maliit na bayan ng Pidig, Ilocos Norte. Pidig, Ilocos Norte. Para sana nag-enjoy kayo, maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy, kasama si Jack dito sa Ilocos Norte. Nagsabi, stay safe, good night. Bang! Ay, paano sinang lawang? Sarap eh, no? Take out lang.